Ang ating pong mensahe ngayong hapon ay pinamagatang our daily need for self-examination. Ulitin ko po, our daily need for self-examination. Ito po yung sermong hango na ipinahayag po ni Dr. Reuben Bredenhoff. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, maraming pagkakataon na ginagawa natin ang mga bagay na hindi talaga natin iniisip. Nagkakaroon po tayo ng mga nakasanayan, sinusunod ng mga tradisyon at gumagawa ng mga desisyon dahil yun ang sa tingin natin ang kailangan sa sandaling yon. Pero bibihira tayong huminto at magtanong, bakit ko ba ito ginagawa? O ito bang ginagawa ko ay kalugod-lugod sa Diyos? Minsan sobrang abala na sa ating buhay kaya tuloy-tuloy na lang tayo sa ating mga responsibilidad. Ginagawa natin ang dapat gawin, sinusunod ang ating mga obligasyon, ang ating mga schedule, pero hindi tayo naglalaan ng sapat na panahon upang suriin ang ating mga sarili. Pero kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, darating ang pagkakataon na tayo'y mapapatanong at sasabihin natin, namuhay ba talaga ako para sa Diyos? O para lamang sa aking sarili? So dito po natin makikita ang kahalaga ng self-examination, yung tinatawag na pagsusuri ng ating sarili. Karaniwan natin inuugnay ang self-examination sa paghahanda bago sumapit ang banal na hapunan o yung tinatawag na ang hapag ng ating Panginoon. Sa banal na hapunan, pinapaalala sa atin na ang tunay na pagsusuri sa ating sarili may tatlong bahagi. Una, ang kilalanin kung gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Pangalawa, ang kilalanin kung paano tayo niligtas ni Kristo mula sa ating kasalanan. At ang ikatlo, kilalanin kung paano tayo dapat mamuhay ng may pasasalamat sa Diyos. Dito po sa Lord's Day 30, tinatanong po sa atin, who are to come to the Lord's table? Sino ang maaaring lumapit sa hapag ng ating Panginoon? At ang sagot ay yun lamang mga tunay na nagsisi sa kanilang mga kasalanan, na nanampalatayang pinatawad sila ni Kristo, at nagnanais na mapalakas ang kanilang pananampalataya at matuwid ang kanilang pamumuhay. Pero, paano natin malalaman kung totoong mga bagay nito sa ating buhay? Yan nga po, katulad ng sinabi ko, ay sa pamamagitan ng self-examination. Kaya kapag tayo naghahanda sa paglapit ng hapag ng Panginoon, sa hapag ng Panginoon, pag-isipan po natin ang dalawang bagay. 2 puntos lamang po tayo sa ating mensahe na ito. First, is examining ourselves, and second, being examined by God. Being examined by God. So, isa-isayin po natin ito. Una sa lahat, examining ourselves. Itinuturo po ng Heidelberg Catechism ng buhay Kristiyano na nakasalig sa tatlong mahalagang katotohanan. Ulitin ko po, katulad ng sinabi ko kanina. Una, dapat nating makilala ang ating kasalanan at kahabag-habag na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ikalawa, dapat din nating makilala ang kaligtasang tinanggap natin kay Kristo. At ikatlo, dapat nating malaman kung paano mamuhay ng may pasasalamat sa Diyos. Hindi lamang dapat nating alalahanin ang katotohanan ito bago magbanal na hapunan, kundi dapat ito ang maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagsusuri sa ating sarili nangangailangan ng pagpapakumbaba. Kinakailangan ng humility, katapatan, kahandaang magbago. Sa totoo lang po, hindi madaling tingnan ng tunay na kalagayan ng ating puso. Mahirap basta saliksikin ang ating mga sarili, ang ating puso. Di po ba? Sabi nga po ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kaya sabihin natin, kilala ko ng sarili ko. Parang hindi tayo nagsasabi na totoo. Sapagkat sabi dito, ang ating puso ay magdarayang tunay, higit na napakasama, sinong makakaalam po nito? May sinabi si Charles Spurgeon, sabi niya, the man who does not like self-examination may be pretty certain that things need examining. Sabi po, kung ayaw nating magsiyasat ng ating mga sariling puso at buhay, maaaring iyon ay palatandaan na may mga bagay kang dapat na ituwid sa iyong sarili. May mga bagay na dapat kang itama.
Kaya una sa lahat, suriin natin ang ating mga kasalanan. Si David po nanalangin in Psalm 51 verse 3, sabi niya, "For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me." Kung ikaw ay hari, di po ba? Naglilid ka na isang malaking bayan, sasabihin mo ba ito sa kanila? Pero sa harap ng Diyos, sinabi niya to, "I acknowledge my transgression, my sin is always before me." Sa atin din po ganoon. Hindi lamang dapat kilalanin ang ating mga nakikitang kasalanan, dapat din nating suriin ang tunay na dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ating ginagawa. Hindi lamang ang ating kilos ang nakikita ng Diyos, nakikita rin niya ang laman ng ating puso, ang ating layunin, ang ating intention, ang ating motibo. In Proverbs 16 verse 2, sinasabi po roon that all the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the Spirit. Sa tingin natin, okay naman tayo, malinis naman tayo, pero ang sabi, ang tumitimbang ng ating puso, ang tumitimbang ng ating kaluluwa ay ang Panginoon. Kaya napahalaga sa ating pagsisiyasat, may mga ilang katanungan po ako itong bubuksan po dito, itanong din natin sa ating sarili. Nakatulad ng sinabi ko sa inyo, ang pinaka-konteksto po dito ay patungkol sa ating pagharap at pakikibahagi sa balang napunan. Pero dapat din po natin itong gawin sa pang-araw-araw nating buhay bilang mga anak ng Diyos. Tanungin natin ating sarili, ano ba talaga ang nagtutulak sa aking buhay? Anong nagda-drive sa iyo na gawin mo ang isang bagay bilang isang mananampalataya? Pangalawa, ang kaluwalhatian ba ng Diyos ang hinahanap ko o ang sarili kong kaginhawahan, kaligayahan? Pangatlo, nabubuhay ba ako para sa recognition ng ibang tao? Para kilalanin ka, pahalagahan ka, tanggapin ka ng ibang tao, purihin ka ng ibang tao? Pang-apat, ang mga desisyon ko ba ay pinamumunuan o pinangungunahan ng pananampalataya o ng makasariling pagnanasa? That is part of our self-examination. Ikalawa, suriin din natin ang ating pananampalataya, hindi lang yung ating mga ginagawa araw-araw. Ano ang ating pananampalataya? Hindi sapat ang tanungin ng sarili natin, naniniwala ba ako sa Diyos? Sapagkat alam mo namang mananampalataya ka na. Mas mahalagang itanong, talaga bang nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos na pinatawad ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo? At suriin din natin ang kalagayan ng pananampalataya natin ngayon. Tanungin ang ating sarili, totoo bang mahalaga si Kristo sa akin? Sabi nga sa English, is Christ precious to me? Pag sinabi natin precious, ang bagay na pinahalagaan sa atin. Sa atin nga, di ba? Kung minsan, hindi naman talaga totoo yung mga alahas na meron tayo sa bahay, pero ganun tayo magpahalaga. Hindi nga tayo sigurado kung totoong ginto, pero kung katago-tago natin, di ba? 100 pesos lang pa, pero ganun pinapahalaga. Bakit? Because that is the meaning of being precious. Si Kristo, mga kapatid, pag pinag-usapan natin, sabi nga po, He is the desire of all nations. Siya lang ang minimithi, siya lang ang ninanasan ng lahat ng mga bansa. How precious is Christ to us. Umaasa ba ako sa mga pangako ng Diyos? Lumalago ba sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Do we read the Bible every day? Or kapag lang tayo mayroong problema, kapag nagsawa na tayo sa entertainment, do we read the Bible? Nangungusap pa ba sa akin ang Biblia sa ngayon? Pinapakain ko bang aking pananampalataya sa katotohanan ng kasulatan? Ito, dito, madalas guilty tayo, di ba? Araw-araw, kumakain tayo ng ating daily food. Tinuruan pa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, give us this day our daily bread. But do we feed our souls daily with the Word of God? Ito po nakakalungkot sa atin, sapagkat ngayon, mukhang hindi na nauuhaw ang mananampalataya sa salita ng Panginoon. Ngayon, parang pinipilit pa tayo, tinutulak pa, pinapaalalahanan. Kailangan meron ka pang maramdamang kakaiba bago ka talaga ukol ng panahon sa salita ng Panginoon. Hindi katulad ng una tayong nakakilala sa Diyos. Diba? Kung minsan masarap ding balikan yung dati mo na sana ganun ako kainit. Kaysa ngayon na sa sobrang dami na ng mga entertainment sa ating paligid, pinagpapalitan natin ang salita ng Panginoon. O natutuwa pa ba tayong manalangin at makipag-ugnayan sa Diyos nang walang pagmamadali? Kasi minsan tayo may schedule pa tayo, di ba? Kailangan manalangin, ura-urada. Di ba? Bigla ka na nalangin habang nanonood ka ng TV.
Mas mahaba pa yung patalastas sa iyo kaysa sa panalangin mo sa Panginoon. Kailan ako huling nagbahagi ng aking pananampalataya bilang Kristiyano? Mahalaga yon. Salisikin natin ang ating pananampalataya. Ikatlo, suriin natin ang ating tugon sa biyaya ng Diyos. Sinasabi po ng Katikisim na dapat nating hangarin to amend our life. Ayusin, baguhin, itama ang ating buhay. Tama ng buhay ko eh. Dapat natin maging goal yon daily sa buhay natin. To be changed from one glory to another glory. Hindi po pwedeng glory ang ngayon, kinabukasan, less glory. Itanong natin, may kasalanan ba akong kailangan pagsisihan? May mga bagay bang nais baguhin ng Diyos sa aking buhay? May paglilingkod ba sa Diyos na matagal ko nang iniiwasan? Nakikita ba sa paraan ng aking pag-iisip, pagsasalita, at pagkilos ang aking pag-ibig kay Kristo? Suriin din natin ang ating mga prioridad sa araw-araw. Nagpapakita ba ako sa iba ng imahe na mas mabuti ako kaysa sa tunay kong kalagayan? Mayroong pagkukunwari. Ako ba'y kontrolado ng aking mga kaibigan, trabaho o mga nakasanayan? Who controls you? Who inspires you? May bahagi ba ng aking buhay na patuloy kong sinusuway ang Diyos? You need to ask that. Ako ba'y naiinggit? Ako ba'y mapagmataas? Mainitin ng ulo, mapanlait, o kulang sa pagtitiwala sa Diyos? May tao ba akong ayaw patawarin? O kinikimkiman ng sama ng loob? Ipinapanalangin ko ba sa Diyos kung paano ko ginagamit, ito po, ang aking pera o ang aking ari-arian? Ang mga tanong na ito ay tumutulong upang makita kung ang ating pananampalataya ay tunay na nakakaabot sa bawat bahagi ng ating buhay. Hindi na sa isang aspeto. Bawat bahagi ng buhay natin. Kasi nung tayo niredeem ng Panginoon, hindi kalahati lang. Nung niredeem ka ng Panginoon, buong pagkatao mo. Sabi natin mula from head to toe, niredeem ka ng Panginoon. So ganun din yung pananampalataya natin, inaasahan ng Lord, true and true sa buhay natin. Bawat bahagi ay naapektuhan. So bago tayo lumapit sa hapon ng Panginoon, bago tayo sumamba, at maging bago magsimula o matapos ang ating araw, itanong natin sa sarili ang tatlong bagay. Of course, first of all, do I have guilt? My guilt before God, do I have that? At pagkatapos yung kilalanin, yes, I am guilty before God. But do you realize that by the grace of God, you have been forgiven? At meron ka bang gratitude, pasasalamat na sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin ng Panginoon? Kanina yung sermon kanina, di ba? Dapat nga tayo noon, umiiyak na tayo. Yan nangyari sa Israel, di ba? Is picture nga lang sila. Tapos ngayon, tayo bilang bagong Israel na ituturing, huwag tayong magmalaki, di ba? Kung sila nga mismong bayan ng Diyos, sabihin natin bayan na ethnic Israel. At kayang putulin ng Panginoon, gano'n pa tayo na inugpong lang tayo, mga kapatid. Mas dapat tayong magpakumbaba sa Kanya. Ayun, paano natin sasagawa? Yung tamang pagsusuri sa ating sarili. Una, gawin natin to sa pamamagitan ng pananalangin. Humingi tayo sa Diyos na ipakita ang tunay na kalagayan ng ating puso at turuan tayo ng Kanyang mga daan. Ikalawa, gawin natin ito kasama ang tulong ng mga mananampalatayang mas spiritually matured kaysa sa atin. Diba kasi hindi natin kaya-evaluate o i-assess ang ating sarili. Makakatulong, Pastor, ano ba tingin niyo sa akin? Malamig ka na, kapatid. Diba? Makakatulong sila para ma-evaluate ka. At wag kang magagalit sa kanila because sabi nga, yung nagsasabi sa iyo ng totoo, yun ang kaibigan mo. Pero sila sabi, okay ka naman, kaway mo yan. Hindi sinasabing totoo. Ano ka magbabago? May mga bagay na hindi natin nakikita sa ating sarili, maaaring makita ng isang kapatid sa pananampalataya, isang spiritual na pinuno. Ikatlo, gawin natin to sa mamamagitan ng kasulatan. Ayan. Gusto mo ma-reflect ano sa sarili mo? Tingnan mo ang kasulatan. Sabi nga ni Santiago, ang salita ng Diyos katulad ng isang salamin. Pinapakita ang salamin ng tunay nating anyo. Ganon din ang Biblia. Ipinapakita nito ang tunay na kalagayan ng ating puso. Ilalantad ang ating kasalanan, tinuturo kung paano nais ng Diyos na tayo ay mamuhay. Kaya itanong natin sa ating sarili, hindi lang po yung, naririnig ko ba ang salita ng Diyos?
Ang mas mahalagang tanong, hinayaan ko bang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na baguhin ang aking buhay? Di ba? Minsan may sinabi ng Panginoon, di ba? Yung build on the rock, di ba? Yung sabi ng Panginoon. Yung isang tao na nagtayo ng bahay, ano sabi rin? Ang isang tao na nakikinig ng salita, ngunit hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang mangmang na tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang ulan, malakas na hangin at baha. Sinalpok ang bahay na yon at matindi ang pagkawasak. Sabi, subalit yung nakikinig ng aking salita at nagsasagawa nito ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato nung dumating ang malakas na hangin, ulan at bagyo at baha. Sinalpok ang bahay na yon na natili siyang nakatindig. Ngayon, kapag pinag-uusapan yung madalas, ang dinadala natin konteksto roon is pagsubok. Pag may pagsubok na dumating, hindi siya makakatayo. Pero hindi yun talaga ang meaning noon. Ang meaning noon is that, pagdating ng judgment day, hindi siya makakatayo. Kasi nasubukan kung saan siya nakatindig. Hindi lang sa pakikinig ng salita, sa pagsasagawa nito. Ang tunay na mananampalataya ay hindi lang puno ng kaalaman mula sa Biblia, isinasagawa niya ang mga bagay na inuutos dito ayon sa tulong ng banal na Espiritu. So, examining ourselves, that is the first thing sa paghahanda, sa pagharap at paglapit sa hapag ng Panginoon. Pangalawa, 2 puntos lamang po tayo, is being examined by God. Being examined by God. Kailangan din natin tandaan na hindi sapat ang tayo lamang ang sumusuri sa ating sarili. May panganib na mali ang maging conclusion natin tungkol sa ating sariling kalagayan. Maaari nating isipin, mukhang maayos naman ako spiritually. Mukhang wala naman akong problema. Mabuti naman akong Kristiyano. Ngunit, madali tayong malinlang ng ating makasalanang puso. Maaari tayong matulad doon sa mga mapagkunwari na binanggit sa Lord's Day 30 na sila yung mukhang tapat sa panlabas, ngunit may mga kasalanang patuloy na itinatago. Kaya habang sinusuri natin ang ating sarili, kailangan din nating hilingin sa Diyos, Panginoon, kayo pong sumuri sa akin. Kailangan manalangin ka, Panginoon, siyasatin mo po ang puso ko, ipakita mo ang hindi ko nakikita, ipaalam mo po sa akin kung tunay ang aking pananampalataya, kung ang aking buhay ay tunay nakalugod-lugod sa iyo. Siya ang tanungin natin. Ito ang panalangin ni David in Psalm 26 verse 2. He said, "Examine me, O Lord, and prove me, try my mind and my heart." Mayabang ba si David nung sinabi niya ito? Hinahamon niya ba ang Diyos? No. But it's a bold kind of prayer. Panalangin, mayroong katapangan, Panginoon. Kasi alam ni David, hindi magsisinungaling ang Diyos. Kapag sinabi niya, ito ka, David. So, hindi rin sa Diyos, siyasatin mo po ako, Panginoon. Hindi lamang ang aking ginagawa, pati ang aking iniisip, ang aking motibo, layunin, ang aking intention. Tingnan mo po, Panginoon. Alam ni David, ang Diyos lamang ang makapaghahatol ng tama sapagat ang Diyos ay tumitingin sa puso. Madali tayong mag-judge. Mabait yung kapatid niyan, okay yan, bakit? Kasi lagi dito sa church yan eh. Masipag yan, kasi lagi nakikita yan eh, laging active yan eh. Madali tayong magsabi, pero sabi ng Lord, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Hindi tayo pwedeng magantaya sa harapan ng Panginoon. Pwedeng maging palamuti lamang lahat, panglabas. Pero sa loob, huwag tayong tumulad sa mga Pariseo na binulyawan ng Panginoon, Matthew 23. Sa aba ninyo, mga Pariseo at Saduceo, mga mukha kayong mga puting, ano tawag doon? Mga puting, mga sa burol, yung sa cemetery, libingan, di ba? Subalit, ang inyong kalooban ay punong-puno ng kabulukan. Hindi may tatago. Si Kristo nagsabi noon. Sabi ni David, Psalm 139 verse 2 to 3, you understand my thoughts afar off and are acquainted with all my ways. Pero parang nakakakilala sa akin katulad ng pagkakilala mo, Panginoon. So Lord, search me, examine me and know my mind and my heart.
Kinikilala ni David, ang Diyos lang nakakaalam ng lahat tungkol sa atin. Ang ating salita, bago pa natin bigkasin, alam na ng Diyos ang ating sasabihin. Alam niya ang ating mga kahinaan, ang ating struggles, ang mga lihim nating kasalanan, ang ating mga bagay na pilit nating tinatago sa iba. Sabi ng Lord, walang makakatago. Kanina, ang ganda ng sermon ni Pastor. No? Pag pinag-usapan ng truth, pag pinag-usapan ng kingdom of God, walang may tatago. Ganon din, yung mga kasalanan natin, hindi may tatago. Maraming sa mga mahal natin sa buhay, hindi tayo hayag. Pero sa Diyos, alam ng Lord. Kung ang Diyos ay biglang humahatol na lang, di ba? Isipin niya, nakakatakot na Panginoon yun. Sa isang pagkakasala mo, palo ka kagad. Siguro ka sa atin dito, walang makakasimba ng linggo. May mga tama tayo lahat. Kung ang Diyos natin ay malupit, subalit hindi ka na ng Panginoon. Hinahayaan niya lang tayo. Pero huwag tayong mawili, bago pa tayo madisiplina ng Panginoon, as early as possible, recognize, Lord, yes, I have done it. I have done it. Si David, hindi siya natakot eh. Hindi dahil sa wala siyang kasalanan. Alam niya, maraming beses siya nagkasala sa ating Panginoon. Ngunit alam niya rin na ang kanyang pag-asa ay hindi nakasalalay sa sarili niyang pagiging matuwid, kundi sa Panginoong nagpapatawad, nagpapanumbalik sa kanya, sa Diyos. Sinabi ni David, Psalm 26 verse 1, I have walked in my integrity and I have trusted in the Lord. Talagang meron siya integridad, no? Sa harapan ng Panginoon. Hindi ko matatago, Panginoon. Ikaw nakakaalam sa akin. Kahit sa kung magpunta, alam mo lahat. Alam mong puso ko, Panginoon. Alam mong nais kitang sundin at magtiwala sa iyong biyaya. Pero meron akong kasalanan. Tulungan mo po ako. Yan ang dapat na maging saloobin natin lahat bilang mananampalataya. Huwag lang tayong hangatay kay David, ang galing. Di ba? Umaamin siya talaga. Hindi lang tayo puro paghanga. Pinapakita sa atin na ito ang dapat na maging uri ng buhay kung ikaw ay sinasabi mo anak ka ng Diyos. Pinagtatapat mo lahat sa Kanya. Kasi ang Lord, sabi nga, He desires truth in the inward parts. Katotohanan ng laking tinitingnan ng Panginoon. Kung nalulugod siya ng mga anak niya, namumuhay sa katotohanan. Kahit pa sabihin natin, nakakaya naman sabihin ng aking kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero gusto ng Lord, truth in the inward parts. So lumapit sa Panginoon nang may pag-amin, katapatan, pagpapakumbaba. Huwag ipagtatanggol ang ating sarili. Pero huwag din tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat yung nagtatapat, ang nakakasumpong nakahabagan at kapatawaran ng ating Panginoon. Si David, gumamit din siya ng larawan ng paglilinis ng ginto at pilak. Kung paano ang ginto ay dinaraan sa apoy upang maalis ang mga dumi nito, ganon din ginagamit ng Diyos sa mga pagsubok upang ilantad, palakasin ang ating pananampalataya. In Proverbs 17 verse 3, the refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. Ang mga pagsubok ang nagpapakita kung ano talaga ang nasa ating puso. Sa panahon ng kahirapan, kabiguan, pagdurusa, doon lumilitaw kung saan mahina ang ating pananampalataya at kung saan pa natin kailangan ng patuloy na biyaya ng Diyos. Kaya dapat talaga tayo manalangin, Lord, search me. Siyasatin mo po ako, Panginoon. Tingnan mo po ako, Panginoon, lumilis na ba ako sa iyong mga daan? Talaga bang nagtitiwala ako sa iyo, O Diyos? Ang aking isip, hanga at mga gawabay kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, tulungan mo po ako. Pero tandaan natin to, hindi lamang yung ating mga pagkukulang ang tinitin at sinisiyasat ng ating Panginoon, nakikita rin niya ang kanyang biyaya na gumagawa sa atin. Nakikita niya ang ating kahinaan, ngunit nakikita niya rin ang ating pananampalataya. Nakikita niya ating mga kasalanan, ngunit nakikita niya rin ang mga taong natatakpan ng katuwiran ni Kristo. Nakikita niya ating mga struggles, ngunit pinapangako niya hindi niya kailanman iiwan ang kanyang mga anak. Yan po ang ating dakilang kaaliwan bilang mga anak ng Diyos. May mga pagkakataong masyado natin naitataas ang ating sarili, meron din naman pagkakataong masyado naman natin binababa ang ating sarili sa tingin, sa biyaya ng Diyos. Ang parehong mali yun.
Mataas ang tingin mo sa sarili mo, sobrang baba naman, dinidegrade mo ang sarili mo. Ang sagot, hindi yung patuloy na pagtingin lamang sa ating sarili. Ang sagot ay pagtingin din kay Kristo. Ang tunay na self-examination, hindi nagtatapos sa ating sarili. Kapag sa ating puso lamang tayo tumingin, maaari tayong maging mapagbataas kapag inisip natin tayo'y maayos sa lahat ng bagay. O kaya na may mawalan tayo ng pag-asa kapag nakikita natin ating sariling marami tayong pagkukulang. Sa halip, matapos nating tingnan at suriin ang ating sarili, kailangan nating tumingin pataas sa Diyos na ating Ama at kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Sabay isang taong matalino nagsabi ng ganito, for every look at yourself, take 10 looks at Christ. Maaring masyado mo nang nakokondem sa sarili mo, marami akong makasalanan sa harapan ng Panginoon. Katulad ka ng isang makasalanan na nananalangin doon sa templo, na dinadago ka ng kanyang dibdib, hindi siya makatingin sa langit, sapagkat alam niya siya makasalanan. Pero sabi rito, sa halip na tumingin ka lang ng tumingin sa sarili mo, isang beses na tingin, okay na yon. Yes, nagkasala ka sa Panginoon. Pero sabi roon, tumingin ka rin ng 10 ulit pa kay Kristo. Nakaisa ka sa sarili mo 10 ulit, tumingin ka rin sa Diyos sapagkat nagbibigay siya ng kahabagan at biyaya. Nakakatayo lamang tayo sa harap ng banal na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya mga kapatid, habang tayo pinaghahanda, wala pa po tayong banal na hapunan ngayon kung lolobin ng Lord. By September pa, sa biyaya ng ating Panginoon kapag nandito na po, ang hinihintay natin magiging pansamantala, minister of the word po natin. Ito po yung mga pasabi na sa atin ng paghahanda. Suriin natin ang ating mga sarili, pahayag natin ang ating mga kasalanan, alalahanin natin ang biyaya ng Diyos, hangarin natin mamuhay ng may pasasalamat at pagsunod, at kasabay nito manalangin tayo, Panginoon, siyasatin mo po ako. Naway siyasatin ng Diyos ang ating puso at makita tayo ay tunay na kabilang kay Kristo sa pamamagitan ng isang buhay na pananampalataya. Naway patuloy niya tayong dalisayin, palakasin at ihanda upang mamuhay sa pakikisama sa Kanya. At bago magsimula ang bawat araw at bago matapos ang bawat araw, alalahanin natin who we are in ourselves. Sino tayo sa ating sarili. And who we have become in Christ. Ano tayo naging dahil kay Kristo. And who Christ is calling us to be. Amen. Tayo po manalangin mga kapatid. Salamat po o Diyos sa biyayang ito. Na bagamat hindi pa po kami aktwal na nakaharap sa hapag ng aming Panginoon sa banal na hapunan, ay tinuturuan mo kami bilang mga Kristiyano na isaayos ang aming mga sarili sa iyong harapan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, pagsasaliksik sa aming sarili, at pagpapasaliksik sa iyo na siyang higit na nakakaalam kung sino po kami. Tulungan mo po kami, ang aming Panginoon, wala kaming lihim na may tatago sa iyong harapan. You desired truth in the inward parts. Tulungan mo po kami po yung mahina, kahit maaaring marami sa amin ang matatagal ng mananampalataya, marupok pa rin kami, lalo na sa daming tukso na meron kami sa aming paligid. Tulungan mo po kami na huwag kaming mahirati, huwag kaming maaliw, huwag kaming matukso, Panginoon. Tulungan mo po kami. Bawat araw, unahin ka po namin. Makita namin ang aming sarili sa pamamagitan ng iyong salita. Masalamin namin. Tulungan mo kami kung paano kami mamumuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Palakasin mo pang bawat isa o aming Panginoon. Kayo lamang aming inaasahan sa buhay na ito. Di lamang sa panahon na kami nakaharap sa mga tukso ng buhay, maging sa pagsubok, Panginoon, kayo ang aming kalakasan. Palakasin mo po kami, naway, palaki ang naitulong ng aming baikling narinig na mensahe ngayong hapon. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magkaroon kami ng desire, gagawin namin kung anong kalugod-lugod sa iyo. Tutugon kami sa panawagan mo, naroon ang iyong biyaya sa amin, magagawa namin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas po sa amin. Kayo pong maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.